pinag-aralan natin sa Mark, di ba? Na si Lord yung nagpapakalma ng storm during this time. Nandito din disipulo niya. So, si Lord natutulog, may bagyo. So, paano po natin kumbaga, ano yung reflection natin sa kwentong ito? Kasi, parating narinig natin, pero when we read the Word of God, another revelation. Yes. Sa iyo, Chef, ano po yung revelation sa iyo ni Lord? Ayun po. So, praise God po sa pagkakataong ito na binigay sa atin ng Panginoon. Ang ganda po nung dito sa pinag-usapan po natin sa Mark 4. Amen. Okay? Yung pinatigil po ng ating Panginoong Jesus yung bagyo. Yes. So, lahat po tayo dito, nakaka-reflect po sa akin to na kasi lahat naman po tayo dumaranas po tayo ng mga bagyo sa buhay. Amen, amen. So, yung bagyo doon, yun po yung tinatawag ng mga problema, mga Yes. sufferings, mga tawag dito, mga pagsubok, kung tawagin nga. So, lahat po tayo, iba't ibang pagsubok ang pinagdaanan po natin. Pero, ang sabi nga dito ni Jesus Christ is, kung kasama natin siya, if we truly believe na kasama natin ang Panginoong Jesus, Exactly. hindi po dapat tayong mangamba. Amen. Hindi po tayo dapat nagwo-worry. Kasi sa mga panahon ngayon, di ba, madalas natin nag-iisip tayo, kagaya ko, bilang padre de pamilya, dumating ako sa mga pagsubok, dumating ako sa mga point na parang tinatake ako ng anxiety. Nag-iisip ako, what if mawalan ako ng trabaho, what if hindi ko na masustain yung pangangailangan ng pamilya ko, puro what if. So, ang Amen. ginawa ko na lang, bumalik ako kay Lord. Amen. So, instead na mag-iisip tayo ng what if, dapat iniisip natin kung ano yung gagawin ni Lord, yung I will. Yes. I will help you, I will save you, I will uphold you, I will heal you. So, dapat pa natin yung what if ng I will. Amen. Diba? So, dapat po maging ganun po tayo sa ating pananampalataya sa Panginoon. Kasi nga, pagkasama natin siya, alam natin na may gagawin siya sa atin. Even though na hindi natin nararamdaman, even though hindi natin naririnig siya, even though na parang wala siyang ginagawa sa buhay natin, ang Panginoon kumikilos yan. Amen. Okay? On His perfect time, on His perfect manner, gagalaw siya sa ating buhay at babaguhin niya lahat ng obstacle at tanggalin niya sa atin yun. He will restore us. So, manampalataya lang po tayo sa Kanya. So, purihin ng Diyos. Amen. Salamat, Chef, kasi parang hindi ka pwedeng mag-believe lang ng walang pananampalataya. Amen. Yes po. And that's the finished work of the Lord. You need to have faith. Hindi lang believe lang, believe. And after that, may kasama yung pananampalataya sa Panginoon, hindi sa mga bagay. So, praise God.